Ganito, hayabarkin pong muli sa lahat ng ating mga patuloy na sumusubaybay sa pag-aaral po natin ng wikang Hebreo. Mabilis lang po natin tayo sa mga letra. By the way, may nagtanong sa akin to. Kasi alam naman natin, meron tayong tinatawag na Paleo-Hebrew. Ang Paleo-Hebrew, nung makaraan ay pinakita ko yung ibang letra nun. Actually, hindi ito Paleo-Hebrew. Ang Paleo-Hebrew, iba po ang system ng pagsulat nun. Hindi po ganyan. Ito po ay modern na kung saan ay nakaugnay ito sa tinatag na Masoretic. Yes, alam natin ang Masoretic ay maraming, sila din magsasabi, mga scholars, na maraming corrupted text ito. Kaya nga ang ginagawa natin, hindi natin nilalagay yung tinatawag na vowel points kasi yun sila po naglagay nun eh. Kaya siyempre, bagamat modern Hebrew ito, ang hinugutan pa rin natin ito ay ang pinaka-original, no? Kahit ng Septuagint na tinatawag ay makikita natin na may mga ang Masoretic, dagdag bawas. Ito, papakita ko sa inyo yung mga dagdag bawas po itong verse na to. Kaya ilalagay natin, ano ba yung pinagmulan talaga? Tingnan nyo, nawaan nyo po mabuti itong pagkakasulat na to at babasahin natin sa sulat niya at pag inunawa mo, makikita mo may mali talaga. Okay, tingnan nyo po masabi nga, mabilis na pagbasa lang muna. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Wow, Zayin, Het, Yod, Hap, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pei, Shadi, Kup, Res, Shin, Tau. Alright, basahin natin ito. Kup, Lamed is Kul, Kul, Yod, Yod, Wow, Mem, Yum, Bet, Res, Cup. Ito yan yung final cup natin. Final cup. So, Barak. And Yod, Aleph, Hey, Lamed, Hey. So, pag binasa natin yan ay Wahala. Ano? Wahala. Yan, wahalala. Yan. Ito yung binago, ginawa nilang hallelujah. Okay? Pero hindi po hallelujah yan. Naku, kung napanood nyo po yung video ni Dato Katribo Vlog about hallelujah, matutunan nyo yon, hindi nyo nababanggitin ang hallelujah. Hindi po ito hallelujah. Okay? Yan yung makikita natin. Wahala. Okay? Shim, ito medyo may bago din itong pero pag binasa kasi yan ng sa kasalukuyan is Olam Waed. Okay. So tingnan natin itong mga words na to at ano ba yung tama, kasi tinignan ko sa English, sa King James Version, ang nakalagay dito sa awit 145, Psalm 145:2, every day I will bless thee and I will praise thy name forever and ever. Na kasi pag tinignan natin itong, pag inisa-isa natin itong, pag sinatin ito yung call is every yan, every. Yun yung kaya nga yung to. Pag sinabi yung to is good day, okay? Barak is blessing. And wahalala, pag sinabing wahala. Hindi hallelujah na. I will praise you. No? Then Shem is name. Olam is yung walang hanggan. Forever. Why? Okay? So yun ang ibig sabihin nitong pagkakasulat na to. Okay, balikan natin ulit yung iba pang version sa English. Sa English nakalagay doon, every day I will bless you. Tingnan nyo yung word na ginawa nila dito, I will bless you. Kaya wala ka makikita dito, I will bless you. Kaya na dito, yung kul, inisa-isa ko kanina, kul yung barak. Pag sinabi natin, kul yung barak, dito sila nagkaroon ng problema, ng pagdadagdag Yung ginawa nilang, I will bless you. Sa King James, I will bless thee. At pa sa Tagalog yung I will bless you? I will bless you. Parang pagpapalain kita. Papalain kita. Teka muna. Pag tinignan mo to,
Pagpapalain kita, bakit ikaw magpapala sa dakilang may likha? Ito po ipapuri sa dakilang may likha. Parang sinasabi dito, dakilang may likha, pagpapalain kita, pupurihin kita sa walang hanggan. Na walang hanggang papuri, bibigay ko sa iyo. Teka muna, may mali doon. Ang tama na pagkakasulat dito, instead na kul yung barak. Ang tamang pagkakasulat dyan ay, ilagay natin ito. Ito lagyan natin. Ano yan? Lamid yan. Medyo mahina yung aking panulat na ngayon. Yung. Huli natin ito yung. Yan yung. So, yung sinasabi doon na everyday. Okay? Yung ani. Ani is I. Ani. Nako. Gihinga doon na. Palitan natin itong aking panulat. Naghihinga na yung aking panulat. Kasi meron tayong extra dito. Okay. Burahin ko muna. Tingnan nyo to. Ganyan natin itong poll. Ito ay het, lamed, yung, ani. Ani, ito yung gagamitin natin, yung nun. Okay, ani yan. Burahin ko. Tawag itong ani. Okay. Yung ani, mubarak. Instead na barak is mubarak. Mubarak, gamitin natin yung M. Ito yung M. Tapos bet. Mubarak. Res yan. Tapos yung final cap. So, ito yung tama. Ito yung tama. Hindi ito. Yung barak. Tapos inilagay sa English, I will bless you. I will praise you. I will praise your name forever and ever. Na, pagpapalain kita, pupurihin kita ng walang hanggan. Ibig mo, yung pinuri mo, pinagpala mo. So, ang tama, yung ani mubarak. Ang ibig sabihin nito ay yung ako ay tumanggap ng blessing sa dakilang may likha, kaya pinupuri ko siya magpakailanman. So yung tama. Tingnan natin sa Tagalog. Tingnan mo sa Tagalog. Magandang balita, Biblia. Awit 145:2. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Pasasalamat na ginamit. Hindi na yung barak. Pagpapala, ano? Sabi, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dito sa Magandang Balita Biblia, puro pagpapasalamat na ginamit. Samantalang sa Hebrew, na kaya nga inaano natin dito na may naumit at may nadagdag, hinuhugot natin yung tama na pinagmulan talaga, na ang talagang tama na pagbasa dito is yung ani mubarak wa halal shem olam waed. Yun po ang eksakto na pinaghugutan natin mula sa paleo na inilagay sa Masoretic, tapos pag nilagay pa sa Septuagint, nagkakaroon na ng rumble. Kaya pag tinignan nyo po iba pang version, tingnan nyo iba pa. Tingnan natin iba pang version. Ito Magandang Balita Biblia. Tingnan natin ang Word Messianic Bible sa verse 2. Tingnan nyo po sabi dito. Every day, I will praise you. Tama yun. Araw-araw purihin siya. I will extol your name forever and ever. Ito, mas okay to. Hindi kasi katulad doon sa isang binasa natin na I will bless you. I will bless you and I will praise you. Tingnan natin ibang version.
Ito sa New Messianic Version sa verse 2. Every day I will bless. Ito, nakalagay yun. Every day I will bless you and I will praise your name forever and ever. Araw-araw, i-bless kita. Araw-araw, kita. Di ba, sabi ko na kanina, dapat ang tama dito, araw-araw pinagpapala ako at pinupuri ko naman ang nagpapala sa akin. Walang iba kundi ang dakilang may likha. Ilan lang po ito sa mga verses at sa susunod pag-uusapan natin. Yung nga palang sige, yung nagsabi sa akin na ano daw po yung ating paliwanag sa Luke 16:16. Sige, pinakita ko na po yun kung ano yung pagkakasulat sa wikang Griego. Ipapakita natin, isusulat natin sa pagkakasulat naman sa Greek naman. Pero sa susunod na yan, Hebrew muna tayo, Hebrew muna. Sa susunod, ituturo natin yung Greek at makikita nyo kung paano nagkaroon ng sabit-sabit na pagkakaunawa sa mga nakasulat sa Biblia. Okay? So maraming salamat po. Tandaan, mahalaga ang katotohanan kaysa anumang nakasanayan. Pagpalain po tayo ng dakilang pilihan.